Sa muli, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Maginigilan namin mga taga-subaybay sa programa ng The Scriptures Ministry. And happy Sabbath po sa inyo lahat mga ginigilan namin mga kapatid. Sa gabi pong ito mga kapatid ay kayo po ay aming inaanyayaan na nawa tayo po ngayon ay magsama-sama sa pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos na ating pong gagawin sa gabi po ito. So bago po tayo mga kapatid dumako po sa ating pag-aaral, ay nais po namin magbigay muna ng kaunting paumanhin sa inyo po mga kapatid sapagkat nung nakaraang linggo ay nung unang pag-upload namin ng video ito ay nagkaroon ng kaunting problema sapagkat ay nagkaroon po ng mahina yung signal doon sa aming technical team at nagkataon naman, nagtry kami ng Sabado ay humina po yung signal ng talk and text at kaya po kami ay nakapag-upload ng Lunes. Ayan, Lunes po kami nakapag-upload at ito ay medyo late na nga sa time. Dapat ay magsimula tayo ng alas 6 hanggang alas 8. Ito po ay nakapag-start na siguro ay nakapag-start kapatid ng siguro nasa 7 na yun. Okay? So, ngayon mga kapatid ay ito po ay aming pinapamunahin na kami ay nagkaroon ng konting problema. Ngunit, sinisikap po ng inyong lingkod at ang aming technical team sa panguna po ng The Scriptures Ministry na amin pong ayusin ang mga bagay po nito para makapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng programang ito. So, ngayon po mga kapatid ay mag-aaral naman po tayo ng pangatlong fundamental ng Seventh-day Adventist Church na may kinalaman po sa doktrina ng ating Panginoon. So una po, pinag-aralan po natin ang salita ng Diyos o the Word of God. At pangalawa, pinag-aralan natin sa fundamental belief. Number 2, ang the Garden na pinag-aralan natin doon ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu sa pangalawang serye ng ating pag-aaral. So ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako sa pangatlong fundamental na pag-aaral ng doktrina ng Seventh-day Adventist. Na ito po yung tatlo na nabanggit doon sa Godhead, yung Ama, Anak at Banal na Espiritu, ay ngayon po ay pag-aaralan natin ang Ama. So, sa mga susunod po, pag-aaralan natin yung Anak at Banal na Espiritu. Pag-aaralan po natin yung tatlong persona. So, yun po kasi mga kapatid sa aming doktrina ay meron po yung iba't ibang pagpapaliwanag. So, makikita natin doon kung paano ba nagkakaisa yung tatlong persona ng ating Panginoon. Tatlong persona sa iisang Diyos mga kapatid. So, huwag po tayo malito at yun naman ay tinalagay natin yung mga nakaraan. Ngayon po ay mas lalo pa natin itong palalawakin tungkol doon sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Pero po ngayon mga kapatid ay particular muna tayo doon sa Ama. Okay, so bago po tayo dumako mga kapatid sa ating pagtalakay sa pangatlong fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church, so tayo muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito, sa araw ng Sabat na muli po niyong ipinagkaloob sa amin upang kami ay makapaglingkod, magpuri sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, sa panguna po ng The Scriptures Ministry na mga programa pong ito ay patuloy niyo pong pagpalain, gabayan na maging daluyan ng biyaya sa lahat ng mga taong nakikinig ng iyong banal salita. Now, Panginoon, ang aming mga ginigilin ng mga tagapakinig ay patuloy po niyo, Panginoon, na pagpalain sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at higit sa lahat sa kanilang paglilingkod po sa inyo. At sa pagsubaybay ng The Scriptures Ministry, naway tulungan sila na patuloy na makapanood sa programang ito upang maunawaan po ng bawat aming mga tagapakinig ang patungkol po sa doktrina na kasulat po sa Banal na Kasulatan. Patawarin kami, Panginoon, kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ng dakilang tagapagligtas. Amen.
ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw napipikon ka. Minsan iyak ka, pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Okay, so ngayon po mga kapatid ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pong pagsimula sa pag-aaral pong ito. So, ngayon po mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa pangatlong fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church, ang the Father o Ama. So, makikita po ninyo mga kapatid sa inyong screen, ito po yung kabuuang summary of fundamental belief number 3. The Father, o ibig sabihin po ito po ay the doctrine of God. Okay, so tandaan natin yung the doctrine of God. First is the Word of God, the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yan po ang tinatawag nating the doctrine of God o ang doktrina ng Diyos, mga kapatid. So ating pong hati-hatiin po ito mga kapatid, ang the Godhead, ay the God, the Father, mga kapatid, ating pong hati-hatiin ang mga pagpapaliwanag po tungkol dito sa summary ng ating fundamental belief number 3. So, ang sabi dito mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang Ama, ang siyang manlalalang. So, nakita naman natin mga kapatid at marami pong mga tao naniniwala na ang Diyos ang walang hanggang Ama, ang siyang manlalalang. Bukal, tagapagbigay buhay at pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilikha. So, lahat po yan, yung Ama, Anak, the Espiritu, ay sila po ay magkakaisa. Sila po ay manlalalang, sila po ay bukal, tagapagbigay buhay, at pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilikha. Ngunit, ngayon mga kapatid, ay particular muna tayong nakatuon sa Ama. Okay? Bagaman yung dalawa ay may kinalaman dito, sapagkat ito'y bahagi ng persona ng ating Panginoon, ngunit, particular po natin pag-aaralan ang Ama. Okay? Kung minsan meron tayong mabanggit na Anak, Ama, sapagkat yun ay kumakatawan din po mga kapatid sa persona din po ng Ama. Okay? Na sila pong tatlo ay hindi po watak-watak, kundi sila po ay nagkakaisa sa pagiging iisang Diyos mga kapatid. Okay. So, pangalawa mga kapatid ay, ang sabi dito, siya ay sakdal at banal, pawain at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa di nagbabagong pag-ibig at katapatan. So, ito nabanggit ito mga kapatid sa Exodo. Okay, nabanggit doon ang Diyos ay mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit mga kapatid. Okay, so pangatlo
Ito po yung huli mga kapatid. Ang sabi dito, ang mga katangian at kapangyarihan ng nakita sa anak at sa banal na espiritu ay mga kapahayagan din ng Ama. So, yun po mga kapatid kanina, nasabi ko sa inyo na bagaman partikular na tayo ay nag-aaral tungkol sa Ama. Okay? Ngunit ang anak at ang banal na espiritu, ito po ay nagkakaisa po sila sa pagiging iisang Diyos. Na napakalino na banggit dito mga kapatid, nang sabi ay, ang katangian at kapangyarihan na nakita sa anak, walang iba kundi sa ating Panginoon Kristo, at sa banal na espiritu ay mga kapahayagan din ng Ama. Okay? Ang ganda dito ng nabanggit dito sa English. The quality and power exhibited in the Son and the Holy Spirit are also revelation of the Father. So, ayan po mga kapatid ang pagkakahati-hati po ng fundamental belief number 3. So, dumako po tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral tungkol po sa Ama o the Father. Okay, tingnan po natin mga kapatid dito po sa Lumang Tipan. Okay? Pag-aaralan natin ngayon ang Lumang Tipan at Bagong Tipan na makikita natin na ang Ama ay ito po ay pinapaliwanag po ng Lumang Tipan o ibig sabihin ng Old Testament at ganun din po ang New Testament o Bagong Tipan. Okay, ang sabi dito mga kapatid ay ganito. Although the Old Testament allows the person of the Godhead, it doesn't distinguish them. But the New Testament makes clear that Christ, God the Son, was the active agent and creation. So makikita natin yan sa John chapter 1 verse 1 to 3, verse 14, and Colossians chapter 1 verse 16, mga kapatid. Na ang sabi dito, but the New Testament make clear that Christ, God the Son. Okay? So, pinipinpoint mga kapatid na dito, yung Ama ay tumutukoy din po sa anak. Okay? Kaya, makikita natin mamaya mga kapatid sa ating pag-aaral na ang anak ay nagpahayag sa kanyang Ama. Okay? Yung karakter ng Ama ay ipinahayag ng anak. Okay? Yung Ama sa kabila ng hindi nagpapakita ng mukhaan, lalo na po sa kanyang mga lingkod na propeta sa Old Testament, kung makikita natin, ang Panginoon ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagkatawang anghel at sa mga tinig at sa pamamagitan po ng apoy. Katulad ni Moises, nung kausapin siya ng Panginoon sa pamamagitan po ng apoy. At ang iba pa nga ay may mga kulog at may mga kidlat. Ang iba ay ulap. Ayan. So yan mga kapatid ang mga paraan upang makipag-usap ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod sa panahon po ng Lumang Tipan. Kaya sa Bagong Tipan, ang sabi dito ay makes clear that Christ, God the Son, was the active agent and creation. Okay, kahit po sa creation, makikita natin, bagaman si Jesus Christ ay nahayag sa pamamagitan ng Bagong Tipan, pero kung makikita po natin sa paglalang pa lang, katulad po dito sa talatang ating nakita sa Juan at sa Colosas, makikita natin yung mga kapatid na ang Panginoon, ang ating Panginoon Kristo ay kabilang po siya sa paglalang o kasama. Okay? Ang sabi po dito, and that He was the God who led Israel out of Egypt. So, ito po ay makikita po niyo yan sa screen mga kapatid na nakalagay po dito sa 1 Corinto kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 4 at Exodus kapitulo 3 versikulo 14 at Juan kapitulo 8:58. So, ito po mga kapatid ay basahin po natin mga kapatid. Dito pong nakasulat sa 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. So, tignan po natin mga kapatid ang background po nito mga kapatid, ng talatang ito. Ang sabi dito, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inuming ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. So, nakikita natin ito mga kapatid. Gusto ko lang itong konting ipaliwanag sa inyo mga kapatid tungkol sa talatang ito. Ito mga kapatid, itong 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang
versikulo 1 hanggang 4, mga kapatid. Ipinapakita dito, ito yung kasaysayan ng bayan ng Diyos nung sila po ay mapalaya ng ating Panginoon doon sa Egypt. Okay, ito po ay nandun na sila sa wilderness o sa ilang. Okay, na ang sabi dito, mga kapatid, pasimulan muna natin sa versikulo 1. Na ang sabi dito, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay napasa ilalim ng alapaap ng lahat ay nagsitawid sa dagat. Okay, ito. Ang ating Panginoon Kristo nabanggit dito sa 4 na siya ang batong yaon. Okay? Jesus is the rock, mga kapatid. Okay? Na ang sabi dito, ito pong napasa ilalim ng alapaap. Kung tatandaan po natin, meron pong alapaap na nakasunod doon sa bayan ng Diyos nung sila'y naglalakbay sa ilang. Sa loob, sa buong maghapon, mga kapatid, simula umaga hanggang hapon, meron po doon, mga kapatid, na ulap na sumusunod po sa bayan ng Diyos. Okay? Na yun po ay tumutukoy po at yun pong ulap na yun ay ating Panginoon Kristo. At ganoon din, mga kapatid, paggabi ay mayroon pong apoy. Okay? Na yung apoy, ang purpose po nun ay bigyan sila ng liwanag, bigyan sila ng init sapagkat malamig kapag gabi. Okay? Yun ay tumutukoy din po sa ating Panginoon Kristo. At ang sabi pa dito, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nabautismon kay Moises sa alapaap at sa dagat. So ito naman, mga kapatid, bagaman ay wala itong connection dito sa ating pinag-aaral, kundi ipinapaliwanag ko, mga kapatid, itong kasaysayan ng bayan ng Diyos. Kung makikita po natin, mga kapatid, nung sila'y hinahabol na doon sa Red Sea, wala doon na lupa na matatawiran sila. Tubig. Kaya, sa madaling sabi, mga kapatid, si Moises, inilagay niya yung kanyang tungkod doon sa tubig at nahati po sa dalawa yung dagat, hindi po yung lupa, ha? Nahati yung tubig doon sa dagat. Okay? At pagbuka nun, nakapasok po nun doon yung bayan ng Diyos, ang mga Israelita. At sila po ay nakatawid doon sa Red Sea. Ngunit yung ni Paraon, ito po ay natabunan po ng tubig. Okay? Matapos na makatawid ang bayan ng Diyos. Yun po ay tumutukoy po, mga kapatid, sa bautismo. Yun ang kauna-unahang bautismo na nangyari sa bayan ng Diyos. Okay? Na yun po ay pagbuka ng tubig, sila po ay nabautismo po. Okay? Bagaman hindi po immersion yung nangyari. Okay? Baka sabihin ng iba ng mga nagbabautismo sa wisik, ay tunay pala yung wisik. Ay hindi ganon. Hindi po ganon, mga kapatid. Okay? Yun lamang po ay sumisimbolo sa bautismo na sa hinaharap. Okay? Pagdating ng panahon ng bagong tipan, ay darating po yung proseso na pong ipapakita ng yung pagbabautismo. Okay? Kasi sa Old Testament, wala pong nangyari pong tinatawag nating bautismo sa yung immersion o paglublob. Okay? Nangyari yung bautismo sa paglublob sa panahon po ng ating Panginoon Kristo at ni Juan Bautista. At ito na po ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Okay, so sabi pa dito sa versikulo 3, at ang lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. Okay? Yung mana, yun po ay galing sa langit na pagkain. Okay? At ang sabi pa dito, at lahat ay nagsiinom din ng inuming, ang sabi dito, inumin din ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Okay? So yung bato, mga kapatid, kung tatandaan natin, yung pinupok ni Moises dahil sa inis niya sa bayan ng Diyos na sila ay hindi makapaghintay, na hindi makainom ng tubig. Alam nilang bibigyan sila ng tubig ng Panginoon. At si Moises, alam din, in-instruction na siya ng Panginoon. Ilapit mo lang yung iyong tungkod doon sa bato at lalabas na yung tubig. Ngunit dahil sa galit ni Moises sa mga Israelita ay pinukpok niya yung bato. Okay? At yung pinukpok niya, yun ang Panginoong Jesucristo, na napakalino dito binanggit ng ating kapatid ni sa Apostol Pablo, na ang sabi dito, ang batong yaon ay si Kristo. Okay? So malinaw, mga kapatid, okay? Na umiiral po ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo din po ang banal na Espiritu, lalo din po ang Ama, silang tatlong persona ng ating iisang Diyos, sila po ay nagkakaisa, mga kapatid. Okay? Iisang Diyos, tatlong persona. Okay. So, tignan po natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon. Okay? The character of the Father. Okay?
First is a God of mercy. Okay? Ang Ama ay tinuringan po ang Diyos ng kaawaan. Okay? A God of mercy. Okay, second is a covenant God. Okay? Ang tipan, ang Diyos ng tipan. Okay? Ang Diyos ng tipan sa madaling sabi. Okay. So pangatlo, a redeemer God. Ang manunubos na Diyos. At pang-apat, a God of refuge. Number 5, a God of forgiveness. Mapagpatawad ng Diyos. At pang-anim, a God of goodness. Ang Diyos ng ang Diyos ng kabutihan. Okay? Ang mabuting Diyos, mga kapatid. Okay. Pambito, a God of faithfulness. Ang tapat na Diyos. At pangwalo, a God of salvation and vengeance. Number 9, a Father God. So yan mga kapatid, ang makikita nating character of the Father. Okay? At itong character of the Father ay ipinakita po ito, ipinaramdam po ito ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay magkatawang tao. Okay? Siya po ay maawaing Diyos, siya po ay tapat na Diyos, siya po ay Diyos ng tipan. Pinagtibay ng ating Panginoon Kristo ang tipan na pinagkatipan ng Panginoong Diyos sa tao sa pamamagitan po ng kanyang dugo na nabuhos po sa krus ng Kalbaryo. So, ganyan po mga kapatid, napakahiwaga mga kapatid kung pag-aaralan natin ang the Godhead. Okay? Ngayon pa lang, isisimula pa lang tayo dito sa pagtalakay po sa Ama. Okay? Bagaman nabanggit natin yung second person of one God, the Son and the Holy Spirit. The third person of one God. Okay. First mga kapatid, unahin natin, a God of mercy. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos ang maawaing Diyos, ang Diyos ng awa. Okay? Ang maawaing Diyos. Okay. Sabi dito, no sinful human being has ever seen God. Okay, so nabanggit ito dito sa Exodus chapter 33, verse 20, na ang sabi dito, walang makasalanan na makakakita po sa ating Panginoon. Okay? No sinful human being has ever seen God. Walang makakakita sa Diyos kung ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Okay? Hindi niya mauunawaan ng salita ng Diyos kung siya po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sa madaling sabi, ganun din yung po yung mga kapatid. Sabi po dito, God demonstrated His character by His gracious act. Okay? Nabanggit dito sa Exodus chapter 34, verse 6 to 7, and Hebrew chapter 10, verse 26 and 27. So, babasahin po natin ito mga kapatid. Okay. Ang sabi po dito, Exodus chapter 33, verse 34 verse 6 and 7, ang sabi po dito na ganito mga kapatid. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan. Okay, nabanggit yan. Puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit. So yung kanina, nabasa natin yung sa paghati-hati natin mga kapatid ng fundamental belief. Ito pang sabi dito. At sagana sa kaawaan at katotohanan. Okay, napansin niyo yung salitang kaawaan. Okay? Mercy. Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin, mga kapatid. So, napakalino mga kapatid, binapakita ang karakter ng ating Panginoon. Okay, so tingnan po natin dito sa Bagong Tipan, sa sulat po ni Apostol Pablo, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 26 at 28, mga kapatid. Ito po ang sabi dito ng ating Panginoon. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patuto ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. So ano bang gustong sabihin dito mga kapatid sa talatang ito? Ibig sabihin, ipinapakita dito
na kapag ang isang tao ay sinasadya na gumawa ng pagkakasala, kanina kasi mga kapatid, doon sa, balikan natin yung Exodus chapter 34 verse 6 to 7. Nabanggit dito, ito po yung ugali ng Diyos na ang Diyos ay mawain. Okay? Sagana sa kaawaan at katotohanan. At nabanggit po dito yung salitang banayad sa pagkagalit. Okay? Ang Diyos po nagagalit mga kapatid kapag ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan at hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Ngunit kung isang tao ay masunod sa kalooban ng Diyos, hindi po magagalit ng Diyos. Kung pansinin po natin, halimbawa, ating mga magulang, wala pong magulang na nagagalit kapag walang ginagawang kasalanan ang isang bata. Okay? O isang tao, o isang anak. Okay? Kung ang isang magulang ay nagagalit sa kanyang anak na wala namang ginagawang kasalanan, ay yun ay mali po yun mga kapatid. Mali paghatol yun. Hindi po ganun. Ang ating Panginoon po, hindi ganun. Okay? At alam naman natin na ang ating mga magulang hindi naman po ganun mga kapatid. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi siya magagalit sa isang tao kung hindi po gumagawa ng kasalanan. Okay? Ngunit kung ang isang tao ay masunurin sa Panginoon, hindi po magagalit ang Panginoon. Bagkus, ang Panginoon po ay matutuwa pa dito mga kapatid. Kaya dito sa Hebreo, ito mga kapatid ay ipinapakita dito na ito naman po ay ikinagagalit ng Panginoon kapag ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan. Sapagkat sabi dito, kung ang ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, natanggap na yung katotohanan, tapos pagkatapos ay sinasadya pa rin na gumawa ng pagkasala, bumalik pa rin, nagpatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, ang sabi dito ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Basahin natin dito sa magandang balita. Maganda dito mga kapatid na nakasulat dito sa magandang balita. Gusto ko lang palawakin ito ng konti mga kapatid, itong talatang ito. Basahin natin dito ang Hebreo, same text lang mga kapatid. Okay. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 28. So ito mga kapatid, napakalinaw po ng pagkasalig dito mga kapatid. Ito po ang sabi ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kung ang isa palang tao ay naliwanagan tungkol sa salita ng Panginoon, alam niya ang paggawa na mabuti at alam niyang mali ang paggawa ng kasalanan, at ang sabi pa dito ay patuloy, at ang sabi dito ay sadyain pa rin nating magkasala o sinasadya na. Sabi dito sa talatang ito, sinasadya ang pagkakasala. Ang sabi dito mga kapatid ay wala nang handog na maialay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos, ang mapatunayang lumalabag sa kautusan ni Moises, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. So, napakalinaw mga kapatid na ipinapakita dito na nabanggit din dito sa talatang ito na alin ba dito ang linalabag kapag patuloy na gumagawa ng kasalanan? Ang kautusan po ng ating Panginoon o ang 10 Commandments. Okay? So, sana po malinaw po ito sa ating mga ginigiliw namin mga kapatid. Okay, so, tuloy po tayo mga kapatid sa ating pong sunod na karakter po ng ating Panginoon o ang Ama. Okay? Sabi dito, next is a covenant God. Ibig sabihin, ang Diyos ng tipan. Sabi dito mga kapatid ay ganito, eager to establish last day relations, God made solemn covenant with people such as Noah. Okay, so nabanggit yan, Genesis 9 verse 1 to 17, and Abraham, Genesis chapter 12 verse 1 to 3 and 7, at in so on mga talata mga kapatid. Makikita po niyo mga kapatid sa inyong screen na binabanggit po dito na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng tipan. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Noah at nakipagtipan kay Abraham, nakipagtipan po din kay Moises. Okay, so tingnan po natin itong mga talata ito mga kapatid. Pagkikipagtipan ng ating Panginoon. Dito po sa Genesis 9 verse 12 to 17, nakipagtipan po ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Noah
ang tanda po ng tipanan na isinagawa po ng ating Panginoon kay Noah sa pamamagitan po ng bahaghari. At kay Abraham naman mga kapatid sa pamamagitan po ng pagtutuli. Ngunit basahin po natin ito mga kapatid para makita po ninyo ang kabuang linaw ng talata. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo. At sa bawat kinapal na may buhay, nakasama rin ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang baghari sa alapaap. So, ito po mga kapatid ay napakalino. Nasabi dito, magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Ang alin? Ang bahaghari. Okay? Ito yung tanda ng tipan ng Diyos kay Noah. Okay? Sunod, kay Abraham. Hindi pa pala mga kapatid. Okay, tuloy pa natin. Hanggang 17 pala. Genesis chapter 9 verse 12 to 17. Okay, tingnan po ninyo mga kapatid. Nalito tayo tungkol dito sa ating talata. Okay, sabi dito, at alalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasa alapaap, at ang aking mamamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Napakalinaw po mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon na ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. So ito mga kapatid, napakalinaw. Okay? Na ito ay tanda ng Diyos na pagkikipagtipan niya kay Noe. Okay, bakit ba may bahaghari? Sapagkat ang Diyos nagsisinong siya ay magkaroon ng pagdidilubyo sa pamamagitan ng tubig. Kaya hindi na po magkakaroon ng pagdidilubyo sa tubig, kundi ito po ay susunod na po ang huling pagdidilubyo ng ating o pagdidilubyo dito po sa libutan. Ito na po ang tinatawag nating dilubyo sa pamamagitan po ng apoy. Na sa pamamagitan ng apoy, lilinisin po ang sanlibutan at sisirain na po ang kasalanan. So, yan po mga kapatid ang tipan ng Diyos kay Noe. Okay, tingnan natin kay Abraham. Dito po sa Genesis chapter 17 verse 9 to 11. Sabi po natin sa ating Biblia. Sabi dito, at sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong ingatan sa akin at sa inyo, at sa inyong binhi. Pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Lalaki pang tutuliin. Okay, sabi dito, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat na magsasama o ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. So, napakalinaw mga kapatid na binanggit dito na ito po yung tanda ng tipan ng Panginoong Diyos kay Abraham sa pamamagitan po ng pagtutuli. Okay. So, tuloy naman tayo mga kapatid. Ang Redeemer God, o ibig sabihin ang manunubos ng Diyos. So, ito pa po ang pangatlong karakter ng Ama. Okay? Na siya po ay manunubos sa Diyos. Na nabanggit po dito mga kapatid sa talatang ito, ipinapakita dito na ito po yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel sa pagkaalipin po doon sa Egypto. Kung makikita po nyo dyan mga kapatid, iyon po yung bayan ng Diyos, ang mga Israelita, tumawid po sila sa dagat na mapula. Okay? O sa Red Sea. O sa dagat na pula. Hindi pala mapula. Dagat na pula. O tinatawag nating Red Sea. Okay? So yan po mga kapatid, tumutukoy sa ang manunubos sa Diyos. Tinubos niya ang kanyang bayan sa pagkaalipin. Okay? Makikita po natin mga kapatid dito sa introduction po ng Ten Commandments na nakasulat po dito sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 1. Ito po ang sabi dito. Diretso na natin mga kapatid sa dos. At sabi dito,
At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. At sumunod na po yung talata ng Ten Commandments, mga kapatid. So, ipinapakita po yan, mga kapatid, na ang Diyos ay manunubos. Okay? Manunubos sa Diyos. Okay, sunod naman, a God of refuge. Okay? Ang kanlungang Diyos, mga kapatid. Kapag ikaw ay nalulungkot, mayroon pong Diyos na kanlungan. Okay? Na ang sabi dito, mga kapatid, sa buhay po ni David, makikita po natin, ang sabi dito, David saw God as one in whom we can find refuge. Very much like the 6 Israelite cities of refuge which harbored innocent fugitives. The Psalms recurrent them of refuge picture both Christ and the Father. So, ito mga kapatid ay makikita natin, mga kapatid, sa bigyan po kayo ng talata, mga kapatid, na ipinapakita dito ni Haring David na binabanggit po niya sa kanyang mga awit na ang Diyos po ay siyang kanlungan niya. Kapag nalulungkot si Haring David, kapag siya ay humihingi ng tulong sa Panginoon, ang Diyos ang kanyang sinasandalan. Okay? Ang Diyos mapagkakatiwalaan. Kaya sabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa Kawikaan na ang Diyos ay siyang tunay na kaibigan. Okay? Ang mga kaibigan natin dito sa libutan, pwede tayong traidorin, pwede tayong talikuran, pero po ang Diyos hindi po tayo tatalikuran. Siya po ay kanlungan natin. Okay? Tagapagtanggol pa natin. Sabi dito, Awit 59, versikulo 16, ito pong sabi ng ating Panginoon. Ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan, oo, aking aawitin malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat ikaw ay naging aking matayog na muog at kanlungan sa kaawaan ng aking kabagabagan. Sa iyo, o kalakasan ko, aawit ako ng mga pagpuri, sapagkat ang Diyos ay aking matayog na muog, ang Diyos ng aking kawaan. So, mga kapatid, makikita po nyo dito na ang sabi dito ni Haring David, at sa kanlungan sa kaawaan ng aking kabagabagan. So, mga kapatid, ipinapakita dito na ang Diyos po ay isang matayog na muog at kanlungan, sabi ni Haring David. Okay? Na kapag nasa Panginoon ka, safe ka. Okay? Alam mo yung muog, pag nandoon ka sa muog, ikaw ay safe. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw po ay safe. Okay? Bakit? Sapagkat nabanggit dito ng Panginoon sa John chapter 15, na ang sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay wala sa akin, kayo ay walang magagawa. O kung kayo ay hiwalay sa akin, kayo ay walang magagawa. Okay? Kaya napakapalad natin, mga kapatid, na tayo po ay mayroong Diyos na kanlungan. Okay? Okay, next. Ang mapagpatawad na Diyos, mga kapatid. Okay? So, ang sabi dito, a God of forgiveness, o ang Diyos na, o ang mapagpatawad na Diyos, mga kapatid. Sabi dito, after his sins, adultery and murder, David earnestly entreated, have mercy upon me, a God according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. So ito yung nabanggit sa sulat ni Haring David, 51, versikulo 1 at 11 ng awit, mga kapatid. Sabi dito, he was comforted by the assurance that God is wonderful, merciful. Okay? Nung magkasala po si Haring David, sapagkat ang kanyang nilabag sa bahagi sa Ten Commandments, mga kapatid, ay yung tinatawag nating adultery. Yung pangangalo niya. Okay? At si David ay nagpapatay pa po. Okay? Bali, dalawa nga eh. Kung tutuusin. Bakit? Sapagkat siya po ay nangalo niya. Kinuha niya yung asawa ng kanyang kaibigan. Okay? At yung kaibigan niya ay pinahintulot niyang i-prank. Okay? I-prank doon sa mga army. Okay? Kumbaga sa gera, imbis na siya ang sahulihan, ang ginawa siya po ay inilagay sa unahan. Okay? Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, kung titingnan natin sa mga gera, alin ba sa gera ang palaging nauuna?
yung mga frontliner. Okay, ang frontliner kung dito sa Pilipinas, kung titignan natin, ito po yung mga tinatawag nating, kumbaga sa military. Halimbawa, Kapgo. Okay, ang nasa frontline po ay Kapgo. Nandiyan na po yung mga army at iba pang mga official. Okay, palagi po yan nasa front. Okay, kaya doon sa panahon ni Haring David, yung kanyang kaibigan ay pinahintulot niya doon sa front. Bakit? Sapagkat pag doon sa front ay karamihan po talaga sa front ay madaling mamatay, okay? Kasi sila po yung sasalubong sa unang, kumbaga sa unang salpukan ng gera, okay? Unang salpukan ng labanan, okay? Kaya mahirap po yung mga kapatid. Kaya po ang kasalanan po ni Haring David, kung makikita po natin dito mga kapatid, ay pangangalo niya at pagpatay, okay? Akala po natin na pagpatay ay mismong literal na pinatay, hindi po. Ikaw ay mag-utos sa magpapatay ng tao, yun po ay pagpatay na rin po mga kapatid. Sapagkat ikaw ay mastermind. Okay? Kaya nga sa mga kaso mga kapatid, kung titignan nyo, bakit bukod doon sa akusado o sa gumawa ng krimen, ay hinahanap pa yung umutos. Di ba? Mga kapatid, hinahanap pa yung umutos na magpapatay doon sa isang taong pinatay ng isang kriminal na nahuli. Okay? Bakit hinahanap pa yung yung tinatawag nating mastermind, okay, o yung utak sa pamamagitan ng krimen, sapagkat ito ba po ay kabahagi po sa kaso, kabahagi po sa nagpatay mga kapatid. Okay, so ituloy natin mga kapatid. Kaya yan po, ang Diyos ay mapagpatawad. Sa kabila na si David ay nagkasala mga kapatid, ay pinatawad po siya ng Panginoon. Sapagkat nabanggit dito mga kapatid, sa huling bahagi ng talata dito nabanggit, he was comforted by the assurance that God is wonderful, merciful. Okay? So yan po ang karakter ng ating Panginoon. Okay, so yun po mga kapatid. A God of goodness. Okay? Ang Diyos ng kabutihan. Okay? Ang mabuting Diyos. Okay mga kapatid? Ang sabi dito, God is one who execute justice for the oppressed. Okay, oppressed who gives food to the hungry. Okay, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom at siya po ay nagbibigay ng hustisya sa mga hindi po nakatamasa ng hustisya po dito sa lupa. The Lord opened the eyes of the blind. Nagpapagaling niyo po siya ng may sakit sa mata. The Lord raises those who are bowed, okay, down. Psalms chapter 126 verse 7 to 9. What a great picture of God is given in the Psalms. Okay? So ito po mga kapatid, binanggit po dito sa Psalms 126 verse 7 to 9 na ang Diyos po ay nagbibigay ng hustisya, nagpapakain sa mga gutom, nagpapadilat ng mga mata ng mga bulag, o nagpapaaninaw ng mga bulag ng mga mata, o nagpapagaling. At tingnan po natin mga kapatid ang talata ito. Basahin po natin mga kapatid sapagkat napakaganda ng talata ito dito nabanggit sa awit 146, versikulo 7 at 9 mga kapatid. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Na nagsasagawa ng kahatulan sa napipigati na nagbibigay ng pagkain sa mga gutom. Pinawawalan ng Panginoon ang mga bilanggo o pinapalaya yung mga bilanggo. Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasog. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. O ayan, so napakalino. Iniibig ng Panginoon yung matuwid. Ngunit yung hindi matuwid, gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, yan po ay hindi iniibig ng Diyos. Makikita na po natin yan mga kapatid dyan sa 1 John chapter 3 verse 7 to 8. Okay. Sabi dito, ituloy natin mga kapatid yung talata dito sa versikulo 9 ng awit 146. Iniingatan ng Panginoon ng mga taga-ibang lupa. Kanyang inaalalayan ng ulila at ang babaeng baong. Ngunit ang lakad ng masama ay kanyang ibinabaliktad. Okay. So, malino na mga kapatid. Nang sabi dito, ang Diyos iniibig ang mga matuwid. Ngunit, ang lakad ng masama ay kanyang ibinabaliktad. Okay? Maganda mga kapatid na banggit dito. At itong mga karakter ng mga kapatid na ang sabi dito ay
nagsasagawa ng kahatulan sa mga napipighati, nagbibigay ng hustisya, ng justice sa mga taong hindi po nakatamasa ng hustisya dito sa lupa. At ang Diyos ay nagbibigay ng pagkain, pinapalaya yung mga bilanggong literal o bilanggo mas espiritual na mga bagay. Okay? Kung ang bilanggo kasi mga kapatid, hindi lang yung bilanggo ka lang talaga doon sa kulungan, kundi kung ikaw ay bilanggo ng kasalanan, mayroon kang kasalanan tinatago sa iyong puso, mayroon kang taong hindi pinapatawad na nagawang ka ng kasalanan o kaya ikaw ang gumawa ng kasalanan at hindi ka pinapatawad, yan po ay mga bilanggo po mga kapatid. Mga bilanggo sa ating puso. Na yan po ay pinapalaya po tayo dyan ng ating Panginoon Kristo. Kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, kikilalanin natin siyang Diyos mga kapatid. At ito mga kapatid, na mga karakter po ito ng Ama, ay nakita po ito sa kanyang anak. Okay? So mamaya makikita din natin ito mga kapatid sa ating pagtalakay sa bagong tipan mga kapatid. Ito po ay sa lumang tipan pa lang. Okay? Na makikita natin ang Ama, ang anak, ay nagkakaisa po mga kapatid. Okay? Kabila din po dyan ang banal na Espiritu. Okay. Ang tapat na Diyos o ang a God of faithfulness mga kapatid. Sabi dito, in spite of God's greatness, Israel wandered away from Him most of the time. Through God's permitted, he experienced the calamities caused by her unfaithfulness. Attempting to correct Israel's way, He still embraced her with His mercy. Okay? Sa kabila po mga kapatid na mga Israelite ay matigas ang ulo. Okay? Ngunit ang Diyos po ay tapat pa rin sa kanila. Okay? Sa kabila na ang mga Israelita ay hindi po tapat sa ating Panginoon Diyos, ngunit ang ating Panginoon ay tapat pa rin sa kanila. Okay? Kahit po sa panahon natin ngayon, marami pong mga tao ngayon na hindi po tapat sa Panginoon. Okay? Okay? Mga kapatid, naunawaan po ba natin? Okay. So, marami pong mga tao ngayon na hindi po tapat sa Panginoon, ngunit ang Panginoon po ay tapat pa rin sa atin. Patuloy tayong pinagkakaloban ng pagpapala, ng buhay at lakas sapagkat naniniwala ang Panginoon na mayroon pa tayong pagkakataon o tsansa na tayo po ay magbago. So, nabanggit ko yung mga kapatid dyan sa 2 Peter chapter 3 verse 15, mga kapatid. Nabanggit dyan na ang Panginoon ay mawain, nagpapahinuhod. Okay? Upang, bakit ba natatagal ang pagdating ng Panginoon? Sapagkat gusto niya ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Nabanggit din yan sa 1 Timothy chapter 2. Okay? Nabanggit din yan mga kapatid yan. Verse 3 and 4. Na nabanggit yan na ang Diyos ay ibig, ang lahat ng mga tao ay maligtas. Tingnan natin dito mga kapatid. Gusto ko itong basahin sa inyo. Maganda itong talata. 1 Timothy, nabanggit dito. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ito ang sabi dito. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Sapagkat ang sabi dito, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. So maanilang dito mga kapatid na pinapakita na ang ating Panginoon Kristo ay ibig po niya lahat ng mga tao po ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, ganun din po ang mission po ng ating denomination, ang Seventh-day Adventist. Ganun din po ang The Scriptures Ministry na ipinapatuloy po ang panukala ng ating iglesia. Okay? Na ibahagi ang salita ng katotohanan. Na ito po ay mamuhay sa bawat puso't isipan po ng bawat taong nakikinig po ng salita ng Panginoon upang sila po ay mamuhay sa kalooban po ng ating Panginoon. Okay, so ang Diyos po ay tapat. Bagaman ang tao ay hindi tapat, ang Diyos po ay tapat mga kapatid. Okay, tuloy pa tayo mga kapatid. Nasabi dito, ang Diyos ng kaligtasan at sukdulan o a God of salvation and vengeance. Okay? So, ang Diyos po ay nagkakaloob ng kaligtasan at ang Diyos po ay nagkakaloob din po ng hatol. Okay? Alin bang hatulan ng Panginoon? Dalawang klase po ang paghatol. Meron din pong paghatol sa mabuti, meron pong paghatol sa masama. Ngunit sa paghatol sa mabuti, tatanggap sila ng pagpapala. Dito po sa gumagawa ng kasalanan,
Ang hatol po dito sa gumagawa ng kasalanan ay pagpapalo. O sa pamagitan po ng apoy at asupre, yan ang pagpapalong tunay mga kapatid. Yan ang ikalawang kamatayan. Sang-ayon po sa banal na kasulatan. Makikita po natin yan sa Apokalipsis. Pag binasa po niyo yung Apokalipsis, makikita po niyo dyan ang hatol ng ating Panginoon. Hindi lang sa Apokalipsis, kundi marami pa pong mga sulat mga kapatid na ipinapakita na ang masama ay paparusahan po ng ating Panginoon. Okay, ito po mga kapatid. Sige, sampulan ko po kayo. Bigyan ko po kayo ng talata mga kapatid. Buksan po ninyo ang Biblia, ninyo mga kapatid, at tingnan po ninyo sa inyong pong Biblia. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 6 hanggang 8. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, so ito na mga kapatid. So doon sa verse 6 and 7, ito po yung pagpapala na pagkakalob ng Panginoon sa mga ililigtas niya o sa mga banal. Ngunit ang sabi dito, sa mga duwag, sa mga masama o sa mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon, sabi dito, at sa mga kasuklam-suklam, bakit? Sapagkat kumakain sila ng mga kasuklam-suklam o mga karumaldumal na bagay. At sa lahat ng mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa mga sinungaling. So ito na mga kapatid ay bahagi po ng paglabag sa kautusan. Itong mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sinungaling. Okay? Ang kanilang hatol o ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, ito po mga kapatid, napakalungkot mga kapatid na isipin na mayroong mga taong hindi maniligtas. Tayo po mga kapatid ay sinisikap natin sa abot ng ating mga kaya sa pamamagitan po ng The Scriptures Ministry, ibinabahagi po natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ayaw po namin mga kapatid na sapitin po ninyo ang bagay po nito. Dito na nabanggit sa versikulo 8. Bagkos ang nais po namin, ang nais po ng Panginoong Diyos ay kilalanin po niyo siya at sundin ang kanyang kalooban. Sapagkat ito po ay narapat po mga kapatid. Okay. So tuloy po tayo mga kapatid. Ito po yung huling karakter ng ating Panginoon, ang Diyos Ama. Okay? So, ang sabi dito, addressing Israel, Moses referred to God as their Father, who had redeemed them. Deuteronomy chapter 32, verse 6, through redemption, God adopted Israel as His child. Isaiah 64, verse 8, 63, verse 16. So, ito mga kapatid, na inilagaan ng Ama. Okay? Kung makikita po natin doon sa fundamental belief number 2, nabanggit doon na Abba. Okay? Ibig sabihin, Abba means Father. Ito po ay nagpapakita ng showing. Okay? Showing the loving Father. Okay? Ipinapakita na mayroong Diyos na, mayroong Ama, o mayroong Diyos Ama na nagmamahal po sa kanyang mga anak. Okay? So, yan po ay isang karakter ng ating Panginoon na tumutukoy po sa Ama. Okay? Ipinapakita sa pamamagitan ng Ama na tayo po bilang anak ng Diyos ay tayo po ay minamahal ng ating Amang nasa langit. Okay? So, yan po mga kapatid ang karakter ng ating Diyos Ama o ang ating Amang Diyos sa lumang tipan. So, tingnan po natin ngayon mga kapatid sa bagong tipan. Ito po ay inireveal po ng anak ang Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Okay? Sabi dito, the God of the Old Testament does not differ from the God of New Testament. So napakalino dito, walang pagkakaiba sa pamamagitan ng Diyos Ama at Diyos Anak. Okay? Wala pong pagkakaiba. God the Father is revealed as the originator of all things, the Father of all true believers, and in a unique sense, the Father of
Jesus Christ. So, malinaw mga kapatid. So, tingnan po natin mga kapatid ang pagbabanggit po dito din po sa Bagong Tipan tungkol po sa Ama. Okay? Na ito po isinagawa po ng ating Panginoon Kristo. Yung mga karakter na nakita natin, yung mga katangian ng Ama doon sa Lumang Tipan kanina mga kapatid, ay ito po ay isinagawa po, ipinaramdam, ipinalasap ng ating Panginoon Kristo sa atin na sa mga tao na nakasalamuha ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat tayo hindi naman natin nakita ang ating Panginoon Kristo nung siya magkatawang tao sa panahon ng Bagong Tipan. Okay? Nakikita na lang natin ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng nararamdaman natin, sa pamamagitan ng imagination natin mga kapatid, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Okay? Na-imagine natin na mayroong Diyos mga kapatid na nag-aalaga sa atin, nagko-comfort sa atin, nag-guide sa atin, nag-motivate sa atin, at nag-i-inspire sa atin mga kapatid. Sa pamamagitan na po yan mga kapatid ng Holy Spirit. Okay? Ang Ama at ang Anak, makakasama natin sa pamamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Okay? Kaya nga sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, mauunawaan natin ang kalooban ng Ama at ng Anak. Okay? Sabi dito, the Father of all creation. Okay? Ang Ama ng lahat ng nilikha o nilalang. Okay? Binanggit dito na Apostol Pablo, Paul identifies the Father, distinguishing Him from Jesus Christ. Okay? So, ipinapakita mga kapatid na yung karakter ng Ama ay ipinapakita po sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan po ng paglalang. Okay? Sa paglalang mga kapatid, makikita natin doon sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3 na nabanggit doon sa pamamagitan ng anak ay ginawa ang sanlibutan. Okay? So dito mga kapatid, tingnan po natin dito sa 1 Korinto. Okay? Tingnan po natin dito sa 1 Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Tingnan po natin sinabi dito na Apostol Pablo. Sabi dito ay ganito. 1 Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may Diyos lamang. Okay, sabi dito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay tayo'y sa Kanya. At isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Okay? So, napakalinaw mga kapatid na binabanggit dito na ang sabi dito ay lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. So, ipinapakita mga kapatid na tama din itong binanggit dito sa Hebreo. Gusto ko basahin sa inyo mga kapatid. Pag pinapakita dito na ang sabi dito ay basahin natin dito sa versikulo doon sa lang mga kapatid. Ito ang sabi dito. Ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Pansinin po natin mga kapatid yung salitang sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So napakaganda mga kapatid na dugtong dito sa talatang ating pinag-aaralan mga kapatid. Okay, may connection dito mga kapatid sapagkat ang sabi dito, the Father of all creation. Okay? Itong Ama dito mga kapatid tinutukoy ay kumakatawan din po sa ating Panginoon Kristo. Okay? Napakalino na po sa talatang ating binasa na sa pamamagitan ng anak ay ginawa po ang sanlibutan. Okay? The Father of all believers. Okay? Ang Diyos ng lahat ng mga nananampalataya. Okay? Lahat ng mga nananampalataya ay tumutukoy po sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga tinatawag tayo mga Kristiyano, okay? Nang sabi dito, the Father of all believers, na yung karakter ng Ama, okay? The Father of all believers, ay nakita po ito sa kanyang anak, okay? Isinagawa ito ng kanyang anak, at ito po ay hindi po palapalagi ng anak, hindi po ito kinupya ng anak galing dun sa kanyang Ama, kundi ito po ay mga kapatid, ito po ay isinagawa ng Panginoon sang-ayon sa presensya ng Ama at ng Banal na Espiritu. Okay? Sana maunawaan niyo mga kapatid na
lahat ng mga karakter kanina doon sa Old Testament ay tumutukoy po ito sa ating Panginoon Kristo. Okay? Ito na po yung Father ay isinagawa po ng anak. Okay? Ipinaramdam ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano pat siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang lahat ng sangkatauhan ay maligtas sa ating mga kasalanan. Inako po ng ating Panginoon Kristo. Okay. Next. Jesus reveals the Father. So ito na nga mga kapatid, napakalino na po ang binabanggit dito eh. Okay. Jesus, God the Son, provided the most profound view of God. Okay? Ang ganda ng salin mga kapatid, sabi dito, Jesus, God the Son, o ang Diyos Anak, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, provided the most profound view of God. Okay? The Father, when He as God's self-revelation, came in human flesh. Okay? Makikita naman natin yan dito sa John chapter 1, verse 1, verse 14, and verse 18, mga kapatid. Okay? Nasa kabila, ang Diyos ay hindi nagpakita mukhaan, ngunit ang sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, makikita natin mga kapatid, na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, ay nakita po ang Ama. Okay? Sunod. Una po mga kapatid, Jesus reveals the Father, a God who gives. Okay? Jesus revealed His Father as giving God. He see His giving of creation, a Bethlehem, at the Calvary. What greater testimony about the Father could be given? Okay? Kaya nabanggit niya sa John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa ating sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para maging handog sa ating lahat ng mga kasalanan, mga kapatid. Kaya ganyan po napakabuti ang Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, nahayag po ang kabutihan ng Ama. Okay. A God of love. Okay. Jesus' favorite theme was the tenderness and abundant love of God. Okay? Na makikita po natin ito mga kapatid dito sa Matthew chapter 5. Din natin. Matthew chapter 5 verse 44 mga kapatid. Okay, basahin ko po sa inyo mga kapatid. Ang talata nito. Sabi dito ay ganito. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Idiretso natin sa versikulo 45 mga kapatid. Upang kayo maging mga anak ng Diyos o upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mga mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. So makikita nyo mga kapatid kung gaano kabuti ang Panginoon. Kahit po masama, pinagpapala pa ng Panginoon. Okay? Sabi dito, nagbibigay siya ng pagsikat ng araw sa mga mabuti at masama at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa pagpapala mga kapatid. Okay? Parehas din po yung masama at mabuti. Kung ang mabuti ay may 24 oras na buhay at hininga, ganun din po yung mga masama. Okay? Parehas po yan. Pantay po yan mga kapatid sa Diyos. Okay? Bagaman nagagalit ang Panginoon sa mga patuloy na gumagawa ng kasalanan at hindi sumasampalataya sa Kanya, ngunit mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. Kaya napakaganda dito mga kapatid na pinapakita na ang sabi ay upang kayo ay maging anak ng inyong Ama na nasa langit, ang sabi dito ay ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. So mahirap ito mga kapatid sa ibang mga tao na ibigin mo ang iyong kaaway. Sa panahon natin ngayon, bihira ka makakita na mahalin mo ang iyong kaaway. Ayan, mahirap yan mga kapatid. At ang sabi pa dito ay idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig.
bihira po tayo makakita ng mga ganito mga kapatid, na ipinapanalangin yung mga naninira, okay? Naninira sa isang tao, okay? O naninira sa bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, ang inyo pong lingkod simula pong nakilala po ang Panginoon, ay iniibig ko po mga kapatid ang aking mga nakaaway. Hindi naman po lahat po sa atin ay hindi po nagkakaroon ng kaaway. Okay? Kahit po sa loob ng ating pamilya, minsan ay may mga misunderstanding. Pero po ay ito po ay pinapatawad po natin. Iniibig po natin. Mabilis po tayo magpatawad. Yan po ang ugaling ipinapakita niyo mga kapatid. Okay? Ang tao, natural lang pong magalit. Okay? Natural lang pong magalit sa kapwa. Ngunit, ang ayaw ng Panginoon ay itanim natin ang galit sa ating puso. Okay? Sabi nga ng Panginoon, wag ninyong hintayin na lumubog ang araw na hindi pa kayo nagkakapatawaran. Okay? Sikapin po natin mga kapatid. Ang iba nga, taon-taon o namatay na lamang hindi pa nagpatawaran sa isa't isa. Nakakalungkot yan mga kapatid. So wag po natin yung ugaliin. Ang sabi ng Panginoon, upang kayo ay maging anak ng Ama, ito po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo, ibigin ninyo ang inyong kaaway, at ang sabi pa dyan ay idalangin ninyo ang mga nagsisiusay sa inyo. So yan mga kapatid, ang a God of love, ang Diyos o ang maibiging Diyos mga kapatid. So kung ang Diyos ay maibigin, dapat din ang kanyang lingkod, ang kanyang followers, ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang iglesia ay maibigin. Okay? Nabanggit dito sa sulat ni, basahin ko sa inyo mga kapatid. Binanggit po dito sa sulat ni Juan sa 1 Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 at 8. Sabi dito, mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang Panginoon ay Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So malinaw po ito. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 7 at 8. Dinasa ko po mga kapatid dito po sa dating Biblia. Okay. So Jesus reveals the Father, a God of love. Another, mga kapatid, dito nabanggit ang a God of love. Okay, sabi dito, Christ knew, revealing the precious love of His Father was the key to bringing people to repentance. Ibig sabihin yung pagsisisi. Nabanggit dito sa Romans chapter 2 verse 4. So tingnan po natin ito mga kapatid sa magandang balita. Okay? So itong Roma Kapitulo 2 versikulo 4 mga kapatid. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Pwede ito. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ano po ang sabi? Ang sabi dito, ang Diyos po ay mabait, napakabait, nabanggit pa nga dito, hindi na mabait, napakabait, siya'y napakabait, matiisin, mapagpasensya. Okay? Na ang sabi pa dito ay, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Kaya, sa pamamagitan po ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, masusumpungan po natin ito sa banal na kasulatan. Kapag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, makikilala po natin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga bagay na yaon ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan at ito ay siyang nagpatutungkol sa atin. At nabanggit din mga kapatid sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 18, ang sabi doon, datapwat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon si Kristo. Yan po mga kapatid ang dapat natin ugaliin, na dapat po tayo ay lumago po sa biyaya ng ating Panginoon. Na ang Panginoon po ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kung ikaw kapatid ay may dinaramdam na
kalungkutan sa iyong buhay, may mga sikreto ka sa iyong buhay, bilanggo ka ng kasalanan, hindi ka makaalis sa kasalanan, wala ka nang maisip na gawin, at naguguluhan ka, kapatid. Tandaan po mga kapatid, mayroon pong Diyos Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, na siya po ay aakay sa atin mga kapatid, na tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Kilalanin natin siya, na siya po ay napakabait na Diyos, mapagpasensyang Diyos, mapagbiyayang Diyos po ang ating Panginoon. Lumapit po tayo sa ating Panginoon, at tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dito po mga kapatid sa Isaiah, ito mga kapatid, sabi dito, Isaiah chapter 1, verse 18. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Basahin ko po sa inyo mga kapatid sa King James Version. Ito po ang sabi dito ng ating Panginoon. Ito po ang dapat nating gawin upang tayo po ay patawarin ng ating Panginoon. Sabi dito, ay ganito. Come now, and let us reason together, said the Lord. Through your sins, be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, ito ang sabi dito, they shall be as wool. So napakaganda dito mga kapatid, na ang sabi diyan mga kapatid ay, kung ang kasalanan mo ay mapula o maitim, ito po ay papaputiin po ng Panginoon na parang niebe mga kapatid. So napakaganda mga kapatid na ang inaalok po sa atin ng Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Kanya mga kapatid. Okay? Nabanggit din yan sa 1 John chapter 2 verses 1 to 2 na ang sabi doon, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Si Yesu Kristo ang matuwid at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan mga kapatid. Okay. So, huli mga kapatid, a God of love, na ang sabi dito, three of Christ parables portray God's loving concern for lost humanity. Nabanggit ko ito mga kapatid sa Luke chapter 15. How could we respond such love and fail to acknowledge Him as our Father? So, mga kapatid, napakaganda po ng ating pinag-aralan po sa oras po ito. Na ang Diyos Ama ay naunawaan natin mga kapatid. Na siya pala ay maawaing Diyos, tapat na Diyos, Diyos ng tipan, mapagpatawan na Diyos, at lahat ng mga karakter ng among mga kapatid ay nakita po natin sa pamamagitan po ng ikalawang persona ng ating Panginoon, ang Kanyang Anak. Walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, ito po ang fundamental belief. Number 3, the Father, the doctrine of God. Ito po ay sama-samang sinasampalatayanan ng aming mga Seventh-day Adventist Church. Lahat po, pati po ako po ay Seventh-day Adventist. Ito po ay aming sinasampalatayanan. Ito po ay aming pinanaligan mga kapatid. At kami po, sa amin bilang isang Seventh-day Adventist, ay amin pong itong ibinabahagi sa inyo upang kayo po ay magkaroon ng paniniwala tungkol po sa aming mga sinampalatayanan tungkol po dito sa banal na kasulatan. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi
ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang bubugalo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi ko alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di ka niya pababayaan, iaalay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Okay, so yan po mga kapatid. Sana po naunawaan ninyo ang ating pinag-aralan. Ito po ang fundamental belief number 3, the Father. Ito po ay aming sinasampalatayanan at sama-samang pinaniniwalaan bilang Seventh-day Adventist Church. So kami po mga kapatid sa aming denomination ay gusto po naming maunawaan ang mga doktrinang nakasulat po sa banal na kasulatan, na ipaunawa po namin ito sa inyo mga kapatid. Sapagkat kung ano po ang aming sinasampalatayanan, kung ano po yung aming paniniwala, ay gusto po namin maalaman ninyo ito. Sapagkat ito po ang mga doktrinang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanyang huling iglesia sa panahon po natin. So ngayon po mga kapatid ay dadako po tayo sa panalangin. So ito po ay announcement mga kapatid. Yung prayer request po ay isasagawa po namin ito sa talakay po ng question and answer. Ngayon po mapapansin po niyo mga kapatid na wala po tayong prayer request and question and answer, sapagkat ito po ay nakakapagpahaba po sa video po na ating pong amin po rin-record. Okay? Kasi recording lang po ang aming style po ng
video ngayon mga kapatid sapagkat wala po kaming malakas na internet connection na magagamit po sa pag-live. Okay? Kaya record muna po kami mga kapatid. Ngunit kapag kami po ay nagkaroon po ng internet na malakas po sa tulong ng Panginoon ay sisikapin po namin na kami po ay makapag-live. Ay gusto po talaga namin mga kapatid na makapag-live. Ngunit pansamantala ngayon ay mag-record muna po kami mga kapatid. At salamat po sa technical team na sila po ay walang sawang tumutulong sa pag-record, sa pag-edit. So salamat sa inyo technical team sa inyong pong pagtulong sa inyong likod na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Bagaman hindi kayo nakikita sa ating camera, ngunit proud po ako sa inyo mga kapatid at proud ang Panginoon na kayo po ay maging kabahagi ng ministry ko po ito mga kapatid. So ngayon po mga kapatid ay dadako po tayo sa hardin ng panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, amin pong pinupuri ang iyong dakilang pangalan sapagkat ang inyong pong kabutihan sa bawat isa sa amin ay naranasan po namin sa buong maghapon. At ngayong gabi, Panginoon, kung paano po kami iningatan ng iyong pong banalangin at Banal Espiritu sa buong hapon na aming pamumuhay at paglalakbay dito po sa libutan ito. Ay nawa, Panginoon, patuloy kami ingatan sa gabi pong ito sa aming pagtulong ng iyong pong mga Banal Espiritu na ilayo po kami sa mga kapahamakan, disgrasya at sa mga tao may masamang isip. Sa gabi pong ito, Panginoon, salamat sa aming mga napag-aham. Tungkol po sa fundamental belief number 3, the Father. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Banal Espiritu. Ipinaunawa sa amin kung gaano po kabuti ang Ama, kung gaano po katapat ang Ama sa bawat isa sa amin. At ito po mga karakter ng Ama ay nakita po ito, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo, na nang siya'y magkatawang tao, ay ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa mga aming mga kasalanan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng aming mga kasalanan ay linisin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay naranasan po ng sanlibutan ang iyong pong kabutihan. Bagaman sa panahon namin ngayon ay hindi namin nakikita ang aming Panginoon Kristo. Ngunit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa inyong mga lingkod at disipulo, hanggang sa panahon ngayon ay umiiral ang iyo pong Banal na Espiritu na iyo pong ipinagkaloob sa amin nung umakyat ka po, Panginoon si Kristo, sa langit. Na ang sabi po, ipagkakaloob po ang Espiritu ng katotohanan. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Na ito po, Panginoon, ay magbibigay sa amin ng liwanag, ng motivation, ng inspiration upang kami ay patuloy na maging matatag at magpatuloy sa pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan, Panginoon, ng iyo pong Banal na Espiritu, ang Ama at ang Anak ay makakasama namin hanggang sa wakas ng sanlibutan. O sa wakas ng sanlibutan o sa wakas ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin ay patuloy namin nakakasama. Harinawa, Panginoon, na aming mga ginigilo ng mga taga-subaybay ay patuloy niyo pong gabayan sa kanilang pamumuhay, sa kanilang paghanap buhay, at sa kanilang pakikinig o panunood po ng iyo pong programa sa pamamagitan po ng The Scriptures Ministry na ginagamit niyo, Panginoon, na kasangkapan upang magbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Kaya kami, Panginoon, umaasa na nawa ay patuloy niyo pong pagkalooban ng buhay at lakas ang inyong likod at ang sa likod ng programa ito upang ang bawat isa sa amin ay magtulungan upang makapagbuo pa, Panginoon, ng isang makabuluhang pag-aaral sa pamamagitan po ng The Scriptures Ministry. Salamat, Panginoon, sa inyong pong paggabay at patnubay sa bawat isa sa amin at purihin kami pagkailanman at patawarin kami, Panginoon, kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito
Ito po aming samang dalangin sa pangasakin ng tagapagligtas. Amen. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pong pagsubaybay sa programa pong ito ng The Scriptures Ministry. Ang nawa, sumayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Pagpalain po kayo.